Praise the Lord po. Glory to God. Magbabasa muna po tayo ng salita ng ating Panginoon sa Ecclesiastes 4 verse 12. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at kung ang isang tao ay manaiglaban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya. At ang panalig na tukikid ay hindi napapatid na madali. Sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Hallelujah! Tayo po'y manalangin muna. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Lord, we give you the highest praise, the King of glory, and shown in a glorious splendor. Hallelujah! We worship you right now, Lord God Jesus, Lord. Hallelujah! You are God who is true to your words, for you have said in your words, O Lord, that while yet we are still speaking, you have heard already and answered all our prayers, O Lord. Lord, surrounds us right now. Hallelujah, Lord, with your Spirit, Lord. Saturate your Spirit in us, O Lord. Hallelujah, Lord God. Surround us with your ministering and warring angels right now, Lord. Fight for us, O Lord, for you have said in your words, Lord, that the battle's not ours, the battles belongs to you, Lord Jesus, Lord God. Whatever the hindrances right now, Lord God Jesus, we bind the spirit of intimidating right now, Lord God Jesus. We bind the spirit of laziness, Lord. We bind the spirit of proud, Lord. We bind the spirit of rebellious, Lord God Jesus. And release your spirit right now. Love, joy, faith, long suffering, tenderness, meekness, temperance, in the mighty name of Jesus, Lord. Lord, I know, Lord, I'm your unprofitable servant, Lord God, who is not worthy to your sight, Lord God Jesus. Lord, help me, Lord, to deliver your words, so Lord Jesus. Hallelujah. Give me a double portion of anointing, Lord. Lord, we need you right now, Lord. Help us, Lord God Jesus, to open our hearts, Lord God, to accept your words, Lord. Let your will to be done, not my will. Let your kingdom to come, not our kingdom, Lord. Lord, we expect right now more from you, because you are God who's still in the throne. You are God who's still in control, Lord God Jesus. We acknowledge everything into your hands, Lord. We give you back all the glory, honor, and praises to the only wise King. Hallelujah, our Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen, Lord. Makakaupo na po kayo. Marami pa po bang inaantok sa inyo? Pagsabi po ng amen, lahat ng inaantok. Amen po. Sige po, tapos na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Hindi ko alam bakit ito yung ibig na ipabatid ng Panginoon. Kasi nung Friday ko lang po nagawa ito. While we are praying, hallelujah, nandun pa lang kami sa prayer. Nagrima itong title na ito. Tinanong ko kay Lord, bakit? Ito, Lord, bakit ito? Anong connect? Siguro sasabihin niyo sa akin, anong connection ang tinuturo nito? Para wala connect. But for God, there's a big connection. Hallelujah. Even nung nasa inside tayo ng womb, ng sinapupunan ng ating mga ina, hindi tayo mabubuhay ng ganito kung walang connection dito. Glory to God. Hallelujah. May papakita po ako sa inyo, demonstration, para makuha lang po ninyo. Alam po ba ninyo kung ano to? Sige po, sino po makakahula? Taas ang kamay.
nakahula kung ano to? Ha? Hindi po. Ano po ito? Sige po, taas yung kamay kahit sa Tagalog lang. Walang may alam? Ha? Hindi siya puso eh. Mahaba siya eh. Kasi yung pagpuso, hindi siya ganito. Sige po, kaya po ninyo yan mga nanay. Sister! Yes, it's a placenta. Nakakonect yung umbilical cord. Nalaglag lang yung arteries, yung red and vein. Kapag kasi pinutol po yung pusa, makikita yung red at saka blue. Yung red din yung arteries blue. Yun yung pinakaugat. Glory to God. Parang nonsense, di ba? Nonsense! Amen. But for God, it's a full of sense. Ang ating title is sino nakasagot? Sister Rachel, no? Oh. Sister Rachel, kapag po nakikipag-cooperate tayo sa gawain ng Panginoon, may blessing. Amen? May blessing? Amen. Pag hindi tayo nakikipag-cooperate, pag tamad tayo sa gawain ng Diyos ay may pagpapala, wala. Sino po naniniwala pag tamad tayo, may pagpapala? Di ba po, wala? Amen. May kausap pa po ba ako? Amen. Actually, mahirap pong magturo dito sa harapan kung walang nakikinig. At saka kung walang nakikipag-cooperate. Ang pinakamabigat po ng ministry, yung teaching, yung preaching. Kasi unang-una, ikaw yung tinuturuan ng Panginoon. Hindi po yung tuturuan. Amen po. Glory to God. Your spiritual umbilical cord is not cut. Amen. Magkaroon lang po tayo ng konting kaalaman. Hallelujah. Tungkol sa science. Hallelujah. Magpaliktanaw po tayo sa ating mga pinag-aralan kung napag-aralan po ninyo. Glory to God. The umbilical cord represents a divine lifeline connecting the unborn child with mother physically and spiritually. In science, umbilical cord is a flexible, coiled structure that provides oxygen and nutrients to a fetus during pregnancy. To the umbilical cord, the placenta provides oxygen and nutrients to a developing baby. Dito po lahat kinukuha ng unborn child ang kinakain, yung oxygen, ayan, through the placenta, through the umbilical cord. Ang haba po niyan. Kaya minsan sa sobrang haba, minsan pagka nasa loob pa lang ng sinapupunan yung mga bata, hallelujah, may instances na minsan nagkakaroon ng fetal death kasi nakapulupot po yung puso sa leeg nila. Amen. Glory to God. After birth, the cord is clamped and cut. Hindi po siya basta-basta pinuputol. Kailangan siyang i-clamp ng dalawa and then cut. Amen? Kasi po, itong placenta, it's a temporary organ. Lahat po ng nasa internal organ natin is a permanent organ. Pero po sa mother, this placenta, it's a temporary organ na kapag lumabas na yung baby, glory to God, pwede nang itapon after or pwede yung gawin nilang pampaganda. Kasi sa ibang ospital, ginagawa po nila, iniik po nila yung placenta, katulad sa pabella, drum-drum yan, may kumukuha para gawing mga placenta products. Kasi maganda po siya, yung placenta na to. Hallelujah. Kasi lahat ng nutrients nandito. Glory to God. Hallelujah. Pero sa atin, hallelujah, bilang Kristiyano, I do believe our spiritual umbilical cord is not cut. It's our connection, our relationship, hallelujah. Hallelujah, na laging nakakonect tayo kay Lord. Once na may Holy Spirit tayo, we are always connected to Lord. O, syempre po, sa sinabi doon sa John 3, 1-6 yata yun, nung lumapit si Nicodemus sa ating Panginoon, isang Pariseo na hallelujah,
na sinasabi niya, hallelujah, bakit kailangan ipanganak ka? Paano ka ipapanganak ang isang tao kung siya'y pinanganak na? Ang sabi ng Panginoon, the born in the flesh, but the born in spirit. You must be born in water and in spirit. When we were baptized in the name of Jesus Christ, we were born in water. And when we were filled by the Holy Ghost, we were born in the Spirit. Hallelujah. Pinanganak tayo, hallelujah, sa tubig at Espiritu. Lahat ng pinanganak sa tubig at Espiritu, magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Parang hindi po yata lahat pinanganak sa tubig at Espiritu sa atin. Meron po bang ibang katuruan dito? Magsabi ng amen na hindi naniniwala sa katuruan na tinutunan ng Biblia. Hallelujah. And glory to God. Learning to engage God mentally and emotionally. Hallelujah. Kailangan natin ma-engage kay Lord. Di ba po? Sino po yung nakinig nung preaching nung nakaraang Friday? Di ba ang sabi, halos ngayon lahat ng kabataan ang nagiging sakit nila ay depression. Amen? Di ba po? Lahat, karamihan, depression. Even sa matatanda na, nadidepress pa rin sila. Minsan nakikita mo yung asawa mo, depressed ka na. Pero wala dito sa atin yan. Amen? Wala po bang nadidepress sa atin dito sa ating mga asawa? Parang dalawa lang po yata si Brother Edwin at si Brother Joseph lang yata hindi nadidepress. Amen! Dalawa lang po pala hindi nadidepress. Hallelujah! Dahil nadidepress po ang karamihan sa atin ngayon, we need to learn to engage God mentally and emotionally. Hallelujah! Because God is concerned to our mental and emotional well-being. Hallelujah! Hallelujah. Here are the steps, hallelujah, to learn how to engage mentally and emotionally to God. First, having a transformational, quiet time with God, seeking God early in the morning is associated with numerous spiritual benefits such as setting positive tone for the day and fostering peace and direction. In Psalm 5 verse 3, O Panginoon, sa ikinaumaga ay diningin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Amen. Hallelujah. Paggising pa lang po sa umaga, huwag po nating hawakan ng ating mga cellphone. Lahat po ng pagising sa umaga, hawak ang ating cellphone. Magtaas po ng kamay. Wala po. Very good. Si Brother Koy lang daw po pagising niya sa umaga, hawak niya yung cellphone niya. Hallelujah. Pero po, it's a wrong idea. Why don't we change our mindset? Hallelujah. Pagising pa lang natin sa umaga, why don't we seek our God first? Hallelujah. Kapag nasisinig mo ang Panginoon, pagising pa lang sa umaga, pagbulat pa lang ng iyong mata, sabihin mo, Lord, thank you, Lord, at magdadasal ka, hindi lang magdadasal, magpuri ka rin sa iyong Panginoon. Diba? What shall we render unto the Lord at to all His benefits towards us? Ano nga ba yung mga ibabayad natin sa Panginoon? Pagising natin sa umaga, buhay tayo. Amen? Sigurado na po ba kayo, pagising po ninyo bukas ng umaga, buhay kayo? Lahat ng nakakasigurado dito, magsabi ng amen? Siyempre, diba, grace na lang ni Lord kung bubuhayin ka pa kinabukasan. Kaya po tayo nandito, grasya ng Panginoon, hindi po natin hawak ang buhay natin. Amen? Sino pong nakakaalam dito na hawak na niya yung kinabukasan niya? Diba? Wala. Amen? Kaya matuto po tayo, hallelujah, isip natin ang ating Panginoon, hallelujah, pagising pa lang sa umaga, hallelujah, magdasal na po tayo, hallelujah, magbasa tayo ng kanyang salita, hallelujah, magpuri tayo sa Panginoon. Pagbabasa ng Bible, tumatagal mo siya na isang oras? Kahit isang chapter lang? Isang oras ba tinatagal? Sino po yung nagbasa ng Bible na
Isang oras yung tinagal ng the whole chapter. Siguro po kung hanggang Psalm 119, hanggang halimbawa sabihin mo ng 100, hindi ka tatagal ng isang oras. At makakagawa ka pa ng insight. Glory to God. Kailangan po natin sundin ang ating Panginoon. Ipagawa po ng insight, hallelujah, it's not for our own benefits. Hallelujah, hindi lang sa atin, maging sa hallelujah, benefits po ng mga nakakabasa o nakakarinig. Hallelujah, pag gumagawa tayo ng insight. Kasi minsan, down na down ka, pag nabasa mo yung insight ng ating kapatid, for God's glory, lumalakas po tayo, di ba? Pag po nagsiselfone tayo, umaabot tayo ng ilang oras. Sino po dito yung nagsiselfone ng 24/7? Or 12 hours? 10 hours? Wala po, very good. 8 hours? 6 hours? Huwag po tayo maging hipokrito. Wala po nagsiselfone sa inyo? Ako nagsiselfone ako. Pero nagigilty ako minsan. Hallelujah. Na pag nagsiselfone ako ng ang tagal ng oras, minsan, nare-remind ako, Lord, forgive me. Dapat itong makamundong ito na gawain. Hallelujah. Tinatakwil ko. Nagpapatulong ako kay Lord, tulungan mo ako Lord, sabi ko, na mabago yung sarili ko. Hindi ako nagiging malinis sa inyong harapan, sapagkat isa lang ako maruming basahan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po kailangan po nating lalo, hallelujah, maging committed kay Lord. Kasi po we are living in the last of the last days. Kung nakikita po na ninyo yung mga signs, hallelujah, ng araw ng pagdating ng ating Panginoon, kabila ang mga sakuna, di ba, pagputok ng bagyo, mga wars, hallelujah, rumors of wars, tapos yung mga tao, pasama ng pasama sila, yung flood control na lang, pasama ng pasama sila, wala silang pakialam. Yun na po yung mga signs. Di ba ang sabi sa Biblia, yung mga pasama lalong magpapakasama, pero yung mga mabuti lalong magpapakabuti, yung mga banal lalong magiging banal. Hallelujah! Ito po yung araw na pagsasala. Sinishape po, hallelujah, ang ating faith. Naway po, hallelujah, maging mas more committed tayo sa ating Panginoon. Nakuha po ba natin yung ibig sabihin ng ating Diyos? Nakuha po ba natin? Amen. Hallelujah. Number 2, sandali lang po ito. Pahiram mo na po ng inyong mga tenga. Hallelujah. Ang hirap po magturo kung yung tinuturuan ninyo, nakikipagkwentuhan, tapos nagsiselfone, hindi nakatutok. Kahit si pastor po, pag nagpipreach po siya, sana po mag-concentrate po tayo. Dapat ma-absorb po natin yung bawat salita ng Panginoon na gusto niyang ipabasid sa atin. Di ba ang sinasabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Hindi po puro blessing na, yung blessing, ibababa na lang ng Panginoon buot sa langit, ibabagsak na lang sa iyo. Pero kailangan po natin sumunod. Glory to God. Maging ako po, tulungan ako ng Panginoon na sumunod ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi po ako nagmamalinis, ako rin po, nagpapatulong ako sa Panginoon. Hallelujah. Set your mind and declutter your heart. Number 2, declutter means remove unnecessary items from untidy. Iset natin yung mind natin. Yung mind natin, iset natin doon sa mindset na puro positive. Set aside natin yung mga negativity. Hallelujah. Yes, may problema tayo ngayon. Hindi ibig sabihin permanente na to. Diba? Si Lord is the God, hallelujah, who can deliver us. He can do exceedingly abundantly above all we ask for. I-set aside natin yung mga maruruming isipan. Yung puso natin, hallelujah, is the deceitful of all. Mandaraya yung puso natin. Hallelujah, manalangin tayo, natulungan tayo ng ating Panginoon na malinis yung puso natin kahit ako araw-araw sinasabi ko kay Lord, Lord, tulungan mo ako, help me to overcome my flesh. Create in me a clean heart, Lord, kasi hindi ako malapad sa iyo. Yung mga pagkakasala ko na nag-agawa, hallelujah, tulungan mo ako, Panginoon, ayoko to. Sinasabi ko kay Lord. Kung kayo, malinis na kayo, praise the Lord. Pero ako, kung i-rate nyo ako as Christian, baka nasa 3 pa lang ako.
Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Glory to God. In Colossians 3:1-2, Hallelujah! Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa ilagang ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Magiging more connected tayo kay Lord. Hallelujah! Kung tayo'y, hallelujah, laging nakikipag-usap, laging nagbabasa ng kanyang salita, lagi siyang pinupuri, magiging mas malapit tayo kay Lord. Kung kayo dalawang mag-asawa o magkasintahan, kundi na kayo nag-uusap, wala na kayong communication, hallelujah, magiging maayos ba ang relationship ninyo? Magiging maayos po ba yung relationship ninyo kung di kayo nag-uusap? Maayos pa rin? Amen. Salamat po sa lahat ng sumasagot. Ang hirap pong magturo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ito nga yung sinasabi ng Panginoon, yung mind natin, iset natin lagi yung mind natin doon sa heavenly things, not to earthly things. Kasi itong mga bagay na nandito ay temporary things lang. Yes, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng damit, kailangan natin, hallelujah, ng mga pagkain dito sa mundong ito. Kailangan natin yan, pero huwag natin kung sambahin. Yung nag-glorify yung maganda nating damit, pag nag-church tayo, mag-church ako dahil maganda ang damit ko, upang purihin nila ako. Wow, ang ganda mo naman, sister. Mag-church ako dahil may bagong cellphone ako, iPhone 17 Pro Max fully paid. Diba? Ayaw ni Lord ng ganon. Yes. Hallelujah. Nasa flesh tayo, pero hallelujah. Sabihin natin kay Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Nasa process pa po tayo. Hallelujah. Pero kung tayo nagmamatigas tayo mismo ayaw natin iset aside yung mga bagay, hallelujah, na marunumi, hallelujah, sa paningin ng Panginoon, hallelujah, tayo mismo ayaw natin tanggalin yun, minamahal natin yun. Parang katulad nung asawa ni Lot, di ba? Nung sinabi, wag nang lilingon pa. Ano ginawa niya? Lumilingon siya, hindi na maiwan yung mga makamundong bagay sa Sodoma and Gomorrah. Tayo po, pinanganak na, hallelujah, sa tubig at espiritu. Hallelujah. Naway ang Panginoon, hallelujah, tulungan niya tayo. Magpatulong po tayo. Ang Panginoon gusto niya tayong tulungan. Ang tanong po, gusto ba ninyong, hallelujah, na tulungan tayo ng Panginoon? Yes. Lahat po ng gusto ng tulong ng Panginoon, pagsabing hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sa number 3 po, you need to fast. Ito yung pinakamahirap, fasting. Hallelujah. Napatayin ko yung kagustuhan ng laman mo. Yung fasting po, glory to God, unahin po natin hindi lang sa pagkain. Kahit yung mga bata pwede silang mag-fast. Mag-fasting sila na umiwas muna sa gadgets. Matutong mag-pray. Siguro naman lahat tayo may bibig. Diba? Lahat tayo may mata. Alam po ba na yung tinuro ng preacher noong nakaraan? Nakaka-guilty. Yung mga sinasama daw po nila, kasama daw po nilang nag-e-evangelize, na mga nanay may kapansanan. Nag-guilty talaga ako doon. Paano sila lumakad? Hallelujah. Pero sila nagagawa pa nilang paglakad. Tapos pag-worship, nagagawa nilang mag-worship sa ating Panginoon. Na kanilang buong lakas, puso, kaluluwa. Ang pag-worship po kasi hindi lang sa bibig. Kailangan natin gumalaw. Itaas ang kamay. Sumayaw. Kasi yun naman ang turo ng Panginoon sa Biblia, di ba? Kung paano pinuri ng Panginoon, hallelujah, ni Haring David ng Panginoon. Di ba? Paano niya pinuri ang Panginoon? Pinuri lang ba niya ng ganito?
Nakaganito siya, worthy is your name, Jesus. Ganun ba mapuri? Di ba po hindi? Dapat po, gamitin natin ang ating mga bibig, ang ating kamay, ang ating paa. Hallelujah! Lahat po ng buong lakas natin, nagmumula sa puso, purihin natin ang Diyos. Kapag po hindi natin kinakahiya ang Panginoon, there will be a blessing. Hallelujah! Hallelujah! Sa ating pagpupuri, may milagro na gagawin ng ating Panginoon sa ating bawat buhay. Amen! Lahat ng naniniwala, magsabi Amen! Oh, glory to God! Hallelujah! Sa pagpupasting po natin, hallelujah, yun yung pagiging, hallelujah, kakaroon tayo ng quality time with God. Siyempre, pag nagpupasting ka, gutom ka, hallelujah, yung mga laman natin, umihina siya kasi gutom kayo eh. Pero yung spirit natin lumalakas. Amen? Minsan may mga panalangin tayo na napakahirap sagutin ng Diyos. May faith ka naman, hindi sinasagot ni Lord. Pero may one thing na kulang. Hallelujah, remind yourself to fast. Pwede naman tayo mag-fasting half day. Pwede naman tayo mag-fasting like a Daniel's fast. Puro fruits. Example, magpa-fasting ka. Kung dati, ang pagkain mo, isang kaldero, half kaldero ka na lang, brothers and sisters. Tapos, ang pagpa-fasting, hindi lang, hallelujah, sa yung pagpipigil ng mga desire ng flesh mo. Samahan po natin ang panalangin, pakikinig na salita ng Panginoon, pagbabasa ng Kanyang salita. Amen. Hallelujah. In Ezra 8:23, praise the Lord. Busing pa po ba kayo? Mga 11 po, tapos na po tayo. Parang nalungkot po ngayon lahat. In Ezra, chapter 8, verse 23, glory to God. Praise God. Ang hirap po mag-fasting, no? Mahirap. Pero kaya po natin yan sa tulong ng Panginoon. Pwede naman po tayong mag-fasting as Daniel fast. Fruits muna tayo. Limit muna tayo ng mga heavy meals. Huwag muna kayong mag-unli samchi. Huwag muna kayong mag-unli buffet. Amen? In Exodus chapter 8, verse 23, sa gayo'y nag-aayunin tayo at nagsidalangin sa ating Diyos. Dahil dito, anong nangyari? Ulitin po natin. Diba? Confirmation yan sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kailangan po natin ng fasting. Amen. Sa pang-apat po, fellowship with fellow believers. Fellowship can be a powerful way to deepen your faith and relationship with others. In Hebrews 10:25, hallelujah, ang sinasabi ng Panginoon, glory to God, na huwag natin pabayaan ang aming pagkakatipon na gaya ng galing ng iba, kundi yung mga mag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. I-set aside na muna natin yung make unforgiving spirit. Set aside muna natin yung pride natin. Spirit of proud, spirit of jealousy. Set aside natin. Kailangan natin ng fellowship kahit ayaw kong makita yung brothers and sisters ko. Kailangan kong makipag-fellowship. Hallelujah! Kasi ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ano yung ginagawa daw natin sa kapwa natin, yun din ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Kailangan natin mahalin ang isa't isa. Kailangan natin magkaroon ng concern sa isa't isa. Kasi tayo-tayo rin naman magkikita sa langit eh. Lahat po nang naniniwala na ang kapatid mo ay makikita mo sa langit. Hallelujah, magsabi ng Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Hallelujah sa cooperation. Ang hirap po kasing magturo kung walang nakikinig. Amen.
Glory to God. Hallelujah. Kailangan nating makipag-fellowship, hallelujah, sa ating kapwa mananampalataya. Hallelujah. Kasi kung tayo-tayo din nag-iiringan, hallelujah, baka tayo-tayo ay malilikol. Amen? Ngayon pa lang, sabihin mo sa iyong tabi, sa kapatid mo, kaliwat ka na hanggang likod, I love you, my brother. Hallelujah. Amen. Sabi ng Panginoon, di ba? Love one another as I love you. Di ba? Amen. Yan ang gusto ng Panginoon, nagmamahalan tayo. Kung suplado at suplada naman yung ating mga brother and sister, hindi tayo pinansin, mag-pray natin sila. Pray. Di ba ang sabi ng Panginoon? Pray without ceasing. Huwag kayong hihinto sa manalangin. Minsan, kaya ganon yung pinapakita nilang attitude sa inyo, test din yun sa atin. Alam niyo yung test na yon? Yung sa gift ng Panginoon, of the Holy Ghost, of the Spirit, yung patience, para magbunga sa atin. Tapos ito namang kapatid na ito, kapag laging ganun yung ginagawa, ipagdasal mo rin yung sarili mo. Hindi lang, pagdasalan tayo, hindi lang, hallelujah na, ikaw yung pinagdadasal, maging sarili mo. Ako, pinagdadasal ko yung sarili ko, na tulungan ako ni Lord. Lahat ng suplado at suplada, magbabago na po ba tayo? Amen! Glory to God! Ang sabi ng Panginoon, magmahalan tayo kasi kung maya-maya lang, kukunin ng Panginoon ang buhay mo, ano sasabihin mo kay Lord? Hindi ko siya pinansin kasi hindi niya deserve. Papasok-pasok kami sa langit, sa langit, Eh syempre may hindrances pa rin yun, it's still a sin. Diba, even small sins, hindi inaalaw ni Lord. Amen? Lahat po nang naniniwala na, hallelujah, kahit konting sin, walang white lies, walang small sin na tinotolerate ng Panginoon. Magpatulong tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Matuto po tayong magmahalan sa isa't isa. Yung pamamagitan lang po na pagdating pa lang sa church, sasabi, kahit hi na lang, hi brother, hi sister. Simpleng hi lang po yun, malaking impact po yun sa ating kapatid. Diba? Ngiti na lang. Hello po, ganun na lang. Ayaw mo magmano? Hello po, ngiti na lang. Hindi yung pagkasalubong mo, nakasimawat. Sabi nga ni Brother Amado, ay bawal nakasimawat, diba? Amen. Kasi, hallelujah, ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po yung depende po sa ating emosyon. Kung ngayon masaya ka, magiging masaya ka. Kung malungkot ka na rin na naglilingkod. Di ba nagkakasala po tayo pag malungkot tayong naglilingkod sa ating Panginoon? Yes. Amen? Glory to God. Number 5, feed others with His words. In John 21:15-17, kaya ng mga kapawing gutom sila ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. 16, sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. 17, sinabi niya sa kanya, sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya ay sinasabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Feed others with His words. Kahit makapag-testify lang po tayo sa goodness ng Panginoon. Hallelujah. Napapalakas po natin ang ating kapwa. Amen? Makapag-testify ka lang, mabuti ang Panginoon. Nag-testimony ka lang sa kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Malaking impact yun sa mga unbelievers. Amen?
Glory to God. Hallelujah. Minention ni Lord 3 times kay Apostle Pedro to feed his sheep. Diba sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Yun po yung ating, hallelujah, kailangan natin gawin. Hindi naman kailangan nakabisado natin yung buong Bible upang makapaghayag ng salita ng Panginoon, upang makapaghayag ng kalwalhatian ng Panginoon, upang makapaghayag ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Di ba po? Yes. Amen. Gusto ko lang i-share sa inyo. Glory to God. May ano pa ako, 30 minutes. Glory to God. Hallelujah. Kagabi, buong araw, hallelujah, may pasyente ang binabantayan. Komplikado siyang pasyente. Sa umaga pa lang, medyo okay pa siya. Siguro mga ano pa siya, 32 weeks, kulang pa siya sa buwan. Ang BP niya, pinakamababa, 150, 110. Ganon. Mataas. Tapos 170, 110. Mataas. Pero may ano siya, gamot, nagko-control. Sa umaga pa lang, sinabi ko sa kanya, Ma'am, mag-pray tayo kay Lord. Nakapag-share ako sa kanya, ganyan din yung naranasan ko. Kasi ganun din po yung naranasan ko nung nagbubuntis ako at nung before ako mga anak, especially kay Sister Precious. Ang hirap. Sinare ko sa kanya kung ano yung goodness ng Panginoon, yung ginawa niya sa aking buhay, kung paano niya kami niligtas mag-ina sa aking panganganak. Amen. Hallelujah. Nung nag-pray kami, sa sobrang tuwa niya, ang sabi niya dun sa asawa niya, dumating daw yung nanay, sabi, galing New Zealand. Bigyan ko siya ng chocolate ha, pinag-pray niya ako. Hindi ako doon sa tsokolate niya, or kung ano bibigay, ang sa akin, na-glorify si Lord. Hallelujah. In the midst of her troubles, of her sufferings, nandun yung paggamit ng Panginoon. Hallelujah. Tapos, tapat talaga ang Diyos. Kasi ang sinabi ko kay Lord dun sa prayer namin, we declare victory, Lord. We entrust everything into your hands, Lord. Ito na ang nakita ko na kritikal. Pero si Lord, magaling siya. Nung kailan before ako umuwi, ang sabi ng pasyente ko, dun sa left side ko, parang namanatid na siya, masakit yung ulo ko dito. Ang BP niya, 220 over 120. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Ayokong may mangyari dun sa pasyente. Sabi ko sa pasyente, Ma'am, pray tayo ulit. Bahala na ang Diyos. Parang nakita ko dun sa pasyente kasi nag-worry siya eh. Iba yung nararamdaman niya. Pero si God is good. Is the one who is in control. Hindi hinayaan ng Diyos na may mangyari dun sa pasyente. Gusto ko lang i-share sa inyo, may pasyente kami na isa. Ang BP niya, mababa lang eh. 160, 100, 150, 100. Nandyan siya sa bed, nakita, nag-seizure siya. Parang na-convulsion. Pero ang Panginoon, napakabuti niya. 200 over 120, wala nangyari doon sa pasyente. Kasi handle ko siya. Lisensya ko yung nakataya doon. Kaya sabi ko, Lord, sinabi mo, in the day of trouble, you are my very present help. Ikaw nang bahala dun sa pasyente. Hindi lang yon. Habang nandun yung pasyente, may ibang pasyente na naman ako, mag-isa lang ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Parang inaano ko na lang kay Lord, Lord, ikaw nang bahala doon sa pasyente na yon. Diba napakabuti ng Panginoon? Amen. Kung una pa lang, hallelujah, hindi ko siya siguro napag-pray. Baka may nangyari na sa kanya. Amen? Yes. Hallelujah. Pero ang Diyos, napakabuti niya. Hallelujah. Kahit sa oras, kahit anong panahon, kung gagamitin tayo ng Panginoon, huwag natin i-resist yung Holy Ghost na gustong kumawala sa atin, na gusto tayong gamitin para sa kalwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. There is a quote, hallelujah, of John Lennon, "We've got this gift of love, but love is like a precious plant. You cannot just accept it and leave it in the cupboard or think it's going to get on by itself. You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it." Hallelujah. Ang sinasabi po dito, hallelujah, yung gift of love. Yung love daw,
is a kind of a precious blood. Mahalagang, parang tuturing siya na mahalagang halaman na hindi mo lang basta tanggapin. Katulad ng pagmamahal o yung salvation na binigay ng ating Panginoon. Hindi lang natin siya, basta tinanggap sa Diyos yung love. Di ba? Hindi lang natin siya, hallelujah, na isasantabi lang, ikikip ko, mahal ako ng Diyos, niligtas ako ng Diyos. Hallelujah! Hindi natin pwedeng itago lang. Hallelujah! Isa-isang cabinet. Hallelujah! At hayaan na lang natin mamunga yung love na yon, na tayo naman nag-enjoy ng love, salvation ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan din natin i-share sa iba yung love ng Panginoon, yung glory ng Panginoon. Hallelujah! Yung hallelujah, ginawa niyang hallelujah, himala sa ating mga buhay. Kailangan natin mag-testify sa iba. Katulad ng isang halaman, hindi lang po natin hallelujah na dapat ikip sa isang cupboard. Sasabihin natin sa halaman na to o yung love na to, binigay na sa akin ni Lord to, hayaan ko na lang mabuha siyang mag-isa. Katulad ng isang halaman, kailangan natin itong sinigin. Di ba? Yung love din natin kay Lord or yung love niya sa atin. Kailangan din natin, hallelujah, i-work out yung salvation. Hallelujah, yes, salvation is free. Hallelujah, and His love is free. Kailangan natin i-share to sa iba. Hallelujah, upang the more tayong maging connected sa ating Panginoon. Amen? Gusto po ba natin maging more committed or connected sa ating Diyos? Amen? Hallelujah. Umpisahan po natin, hallelujah, sa mga, hallelujah, na tinuro, hallelujah, ngayon, hallelujah, magpasiyasa tayo kay Lord early in the morning. We need to fast, hallelujah, hallelujah, we need to have fellowship with our brethren, hallelujah, fellowship with others, we need to share His words, hallelujah, hallelujah, kasi yun yung gusto ni Lord, para maging more connected tayo, hallelujah, sa Kanya. The more na napapalapit tayo, hallelujah, sa mahal ng Panginoon, hallelujah, magiging, hallelujah, mas connected tayo sa Kanya, more committed tayo, hallelujah, at unti-unti, babaguhin tayo ng Lord. Kaya yung mga pinagdadaanan natin, easy lang kay Lord. Kasi, He is the master of the universe, He is the creator of all things. Nothing will be too hard from the Lord. Whatever we ask in His name, just speak it. Hallelujah, just say it. Hallelujah. Sabihin mo na sa Panginoon, Lord, kailangan ko na ganito. Makikita mo, mabibigla ka na lang, answered prayer ka na. Pero pag na-answered prayer ka na, huwag mo naman ikimkim. Mag-testify ka. Amen? Kasi yung glory ng Lord, hindi dapat tinatago. Dapat inahayag. Dapat pinapabalita. Hallelujah. Upang tayo ay lalong mas mapalapit sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung galit po kayo sa akin, hindi ako hihingi ng kapatawaran sa inyo. This is the word of the Lord. Masakit ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Unang-una ako nasaktan. Pero kailangan natin to. We need to have a meat. Hallelujah. Kailangan natin ng meat. Hallelujah, matigas na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi kailangan natin na ma-rebuke tayo ng Panginoon. Kailangan natin na maturuan tayo ng Panginoon kung hindi na tama ang ginagawa natin. Kung may mali po ako, hallelujah, you are ready, hallelujah, you can raise your hands. Sabihan mo ako mali ako, pero hindi ako manghihingi ng tawad sa iyo. And hallelujah, and I will be decreased. Hallelujah. And Jesus will be glorified. Jesus will be increased. And all the glory belongs to our Lord Jesus Christ.